Nandito ang pamangkin ko. Sabi ko na nga ba, dito siya itinago ng mga aswang. Ay, Diyos ko po. Nandito ng mga aswang. Kailangan ko munang magtago. Matibay ang katawan ng batang ito at sigurado akong mapapalakas niya ang lahi ng mga gabunan. Ang nanay ng bata, Kap. Ito sa kulungan, patay na. Ang mabuti pa, pagpira-pirasuhin mo na ang kanyang katawan. Kuhanin mo ang puso at magsagawa ng ritual para tawagin ang pangalan ng mga mabubuting elemento. Nakaugalian na natin na kapag kinain mo ang pusong kanilang binasbasan, hindi ka kagad tatanda. Tingnan mo ko, sa edad na 70 ay para lamang akong 50. Ganun yun! Opo, Kap. Ano yun? Sigurado ka bang nasaraduhan mo ng maayos ang selda? Opo, Kap. Sigurado ako. Hindi ko lang po alam kung ano ang yung kumakalabog. Ang mabuti pa ay ating usisain at baka kung anong nangyari. Sige po, Kapitan. Ay, umalis din sila. Shh! Tahan na. Tahan na. Nandito ka sa mga bisig ni Tia. Iligtas ka sa akin. Aalis tayo rito ng ligtas. Kapitan! May babae! Kinuha ang sanggol! Abuli siya at siguraduhin mong hindi makakatakas. Hindi ka makakaligtas sa akin kapag naabutan kita! Hindi! Hindi! Ang pamangkin ko! Ni Dad. Nasa ibang bansa lang siya at nagtatrabaho pero wala siyang kamalay-malay na niloloko na siya ng asawa niya. And sa totoo lang po, hindi ko siya tunay na ama pero sa lahat ng nakarelasyon ni Mom, siya lang ang itinuring na anak ako. Kaya itinuring ko rin siyang tunay kong ama. Sa liham kong to, Miss Ligaya, ay meron akong ipagtatapat sa inyong isang sikreto. Kami ng nanay ko ay nabuntis ng isang sanggol na ang ama ay aswang. Oo, tama kayo ng narinig. Totoo ang aswang. Hindi ito basta malikmata lang o gawa-gawa ng ilusyon. Marami sa kanila ang naninirahan sa lugar na maaaring hindi pa natin napupuntahan o kaya naman ang iba ay ating nakakasalamuha. Hindi lang natin namamalayan na aswang pala sila dahil kaya rin nilang mamuhay bilang tao at iyon ang nakakatakot dahil minsan ay nililinlang lang nila tayo. Malalaman niyo sa aking kwento kung paano ang pag-akit ko sa isang lalaki ay nagdala sa amin ng nanay ko sa kamay ng mga aswang. Sinadya kong ibahin ang pangalan ng mga tao at lugar na sangkot sa aking kwento. Anumang pagkakapareho ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Uumpisahan ko ang kwento sa isang paulit-ulit na tagpo sa bahay naming mag-ina. Ang walang katapusang pagsasagutan at pagsisigawan. Nina! Nina, gumising ka na! Anong oras na? Mom, inaantok pa ako. 5 minutes. He! Anong 5 minutes?
9:00 na? Tingnan mo nga naman ang batang to. Oh. Baka nakakalimutan mong may interview ka sa trabaho ng 10:30 a.m. 2 trabaho na pinakawalan mo dahil palagi kang late. Hindi mo na dapat palampasin ang trabahong to dahil tumatanda ka na. Sige ka, kapag di ka pa bumangon dyan, ako mismong kakaladkad sa'yo palabas ng kwarto. Ma'am! Ang OA naman. Babangon ako, okay? Gusto ko lang ng ekstrang pahinga dahil masakit ang ulo ko. Paano hindi sasakit ang ulo mo uminom ka kagabi? Anong oras ka natapos? 2:00 ng madaling araw? Binuhat ka na nga ni Jonah para lang makauwi sa bahay dahil kung hindi, baka kung saan kalsada ka pulutin. Ikaw talaga iinom-inom ng marami, hindi naman kaya? Kesa naman sa'yo kapag nalalasing kung saang-saang bahay ng lalaki pinupulot. At least ako, umuuwi pa ako ng bahay. Aba, excuse me nga? Ang pinag-uusapan natin ay yung issue mo. Hindi mo dapat bigla-bigla na lang isisingit ang tungkol sa nakaraan ko. Diyos, saka matagal na yon. Nagbago na ako, no? Ah, talaga ba, ma'am? Nagbago ka na? Siguraduhin mo lang, ha? Aba, ibang klase kanina, ha? Ginigising lang kita dahil malilate ka na sa interview, ang dami mo nang nasabi. Bakit? Kasi natatakot kang pag-usapan ng tungkol sa nakaraan mo. Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababago. Tama ba ako, ma'am? Abot ang batang to. Wala ka ng respeto sa akin, ah! Hindi ako sumagot at agad na tumalikod. Panay ang aking pag-irap. Hindi niya alam na nakamasid ako sa kilos niya at alam kong pagkukunwari lang ang lahat ng ipinapakita niya sa akin na nagbago na siya. Hindi ako umattend sa interview. Gusto kong lalo siyang madismaya at mapagtanto na ako ang pinakamatindi niyang karma. Sa kabila nito, nilihim ko ang lahat kay Dad. Ang mga kalokohan ko at ang mga pagtataksil sa kanya ng nanay ko na hindi niya alam. Kumusta naman yung interview mo doon sa pinapasukan mong trabaho? Hindi ka ba nahirapan? Maayos naman po, Dad. Kabisado ko pa rin ang mga sasabihin sa mga tanong nila sa akin. Mabuti kung ganon. Ibig sabihin, nakapasa ang anak ko. Hindi ba? Opo, Dad. Nakapasa ako. Yes! Ang galing-galing naman ang anak ko. Sabi ko na nga, be, sa pagkakataong ito, ay makakapasa ka na. Sigurado akong tuwang-tuwa rin ang nanay mo. Siya nga pala, anak. Magpapadala ko ng pera sa nanay mo. Yung pambayad niyo sa renta. Nung nakaraan kasi, pinadalahan ko siya pero ang sabi niya kinulang kasi siya, mayroon siyang binili. Hindi po, Dad. Sa akin mo na lang po ipadala. Oh, bakit anak? Huwag kang mag-alala. Magpapadala rin ako ng bukod na pera sa'yo. Isasabay ko na sa pagpapadala ng pera sa nanay mo. Kasi di ba, natanggap ka sa trabaho. Alam kong kailangan mong bumili ng mga bagong gamit, kagaya ng damit, sapatos at makeup. Kahit na, Dad. Sa akin mo pa rin ipadala. Bakit ba anak? May problema ba? Hindi ba nakakabayad ng renta ang nanay mo? Hindi naman po sa ganon, Dad. Ano po kasi, gusto kong maranasang magbayad ng renta. Oo, sige na nga. Pero sasabihin ko pa rin sa nanay mo na nagpadala na ako ng pambayad sa renta, ha? Hindi na po. Gusto ko po kasi siyang isurprise. Yung bigla na lang niyang malalaman na bayad ng renta ng bahay. Tapos hindi niya na kailangang magbayad. Ay, ikaw talaga anak. O sige na nga. Mabuti na lang talaga at napapayag ko si Dad. Napansin ko kasi na nitong mga nakaraang araw ay hindi na responsableng gumamit ng pera ang nanay ko. 1 buwan kaming hindi nakabayad ng renta at nahuli sa pagbabayad ng kuryente. Aaminin kong marami akong kalokohan, pero pagdating sa mga ganitong bagay ay responsable ako. Matapos ngang maipadala ni Dad ang pera, ay agad akong dumiretso sa landlady. Pero sa pagkakataong iyon ay may iba akong naabutan. Tao po! Tao po! Walang sumagot, Miss Ligaya. Kaya napilitan akong sumilip sa bintana at nagulat ako sa aking nakita.
Sa loob ng bahay, sa mismong sala ng aming landlady na si Aling Sita, marami akong nakitang mga itim na kandila. Nasa gitna ang picture ng dalawang babae na magkamuka at tila ba ito'y kanyang dinadasalan. Pero ang nakakapangilabot, nakita ko ang malaking garapon na may lamang bungo ng isang babae. Mayroon din doong mga ilang piraso ng buto. Diyos ko, anong ginagawa niya? Patuloy akong nag-obserba. Naalala ko na albularyo nga pala ang matanda. Si Aling Sita ay taimtim na nagdadasal ng mga salitang hindi ko maunawaan. At habang ginagawa niya yun, biglang nanindig ang aking balahibo. At tila lumakas ang hangin sa aking kinaroroonan. Mga ilang sandali lang ay nakita ko na may aninong itim na lumitaw sa likuran niya. Bukas nga pala ang third eye ko. Ang aninong ito ay yumayakap sa kanyang katawan at sa pagkakataong iyon, lalong lumakas ang kanyang pagdadasal. Hindi ko na kinayang nakikita kaya naman. Sino yun? Natigilan ng matanda sa kanyang ginagawa at napaharap sa aking kinaroroonan. Tila ba natuklaw ako ng ahas sa aking kinatatayuan kaya naman hindi ako makagalaw. Tumigil ang malakas na hangin at nawala ang anino. Si Aling Sita naman ay lumapit sa akin. Mabalasik ang mukha nito. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? 5:00 na. Hindi po ba hanggang 6:00 ay pwede kayong puntahan sa bahay? Nagpatawag ako ng pulong nung isang araw. Nandun ang nanay mo. Ang sabi ko sa araw na ito, walang pupunta sa bahay. Ano bang kailangan mo? Magbabayad po ng renta. Masyado pang maaga para magbayad ng renta. Sa Lunes pa ako maniningil. Busy po kasi ako sa Lunes. Nandyan ang nanay mo. Hindi po alam ni ma'am na ako magbabayad ng renta ngayon. Ano bang problema sa nanay mo, ha? Hindi na nga siya nagbabayad ng renta at ilang beses ko nang pinagbibigyan. Aling Sita, 1 beses lang po na hindi nakabayad ng rentang nanay ko. Pasensya na po. 5 buwan, Nina! Po? 5 buwan hindi nagbayad ng rentang nanay mo. Pero sa kabila doon, pinagbigyan ko siya ng paulit-ulit. Kumusta na bang nanay mo? Anong nangyayari sa kanya? Bakit parang hirap na hirap siyang maghawak ng pera? May mahalagang bagay ba siyang pinagkakagastusan o baka naman? Ako na pong humihingi ng pasensya sa nanay ko, Aling Sita. Hayaan niyo po. Isasabay ko na rin sa Lunes yung 5 buwan na hindi namin nabayaran. Pangako yan. Huwag na. Yung ngayong buwan na lang ang bayaran mo. Maraming buwan nang nakalipas, iha. Nakaraos na ako ron. Ang gawin mo na lang ngayon, kausapin mo ang nanay mo at kung may ginagawa siyang hindi tama, paalalahanan mo siya. At sana lang din ay huwag kang sumunod sa yapak niya, ha? Parang hinaplos ang puso ko sa sinabi ni Aling Sita. Medyo nahihiwagaan ako sa kanya dahil sa mga kakaiba niyang ginagawa. Pero ramdam ko ang malasakit niya sa aming mag-ina. Nagmadali akong umuwi ng bahay para kausapin ang nanay ko tungkol doon. Pero nag-init ang dugo ko sa naabutan ko. Pagsilip ko pa lang ng bintana. Buti dumating ka. Miss na kita eh. Dito ka na lang ha? Teka, may kasamang lalaki ang bruwa. Gagawa na nga lang ng kalandian sa loob ng kwarto niya. Hindi pa isinara ng mabuti ang pinto. Tingnan mo nga naman. Ang kalit talaga ng katawan ng nanay kong to. Yari ka sa akin pagpasok ko dyan. Nina! Ano ba? Hindi ka ba marunong kumatok? Ay, sorry ha. Naabala ko ba kayo? Hindi kasi kayo marunong maglak ng pinto. Maglalandian na nga lang kayo, magpapahuli pa talaga. Pasensya na ha. Privacy nyo nga pala pero pumasok ako ng walang kaano-ano. Ang babastos nyo kasi dito sa pamamahay na to. Lalo ka na, ma'am. Talaga bang hindi mo na mapigil ang pagiging makatay ng pagkababae mo? At nagawa mong magpakamot sa iba? Anak,
Magpapaliwanag ako. Anong klaseng paliwanag? Na hindi mo na mapigil ang kating nararamdaman mo? Kaya kung kani-kanino ka nagpapakamot? Dahil wala si Dad at malayo? Kaya kung sino-sinong lalaking isinasama mo sa bahay? Ano ba klaseng paliwanag ang gusto mong marinig ko, ha, Ma'am? Nina naman, pagbigyan mo na ako magsalita. Pakiusap. Hindi mo alam ang sitwasyon ko ngayon. Eh, ano ang ipapaliwanag mo? Hanggang kailan ako magtitiis na pakinggan ang mga walang kwenta mong dahilan na hindi rin naman napagtakpan ng kalandian mo? Nina, tama na. Yan! Diyan ka magaling ang magpaawa. Pagkatapos ng lahat, gusto mo, ikaw pa rin ang lalabas na biktima. Anak, buntis ako at si Cardo ang ama. Ano? Anong kalokohan yan? 39 ka na, Ma'am. Hindi ka na mabubuntis. Ito ang pruweba. Positive. Ibig sabihin, totoong buntis ako. Tsaka hindi pa ako menopause kaya mabubuntis pa ako, Nina. So, yung lalaki na yan ang ama ng anak mo? Ng kapatid mo. Siya ang tatay ng kapatid mo. Alam mo na kung anong tiniis ko nang ipanganak ka. Mag-isa kitang binuhay dahil tinakasan ako ng tatay mo. Ayoko na mangyari yun ngayon. Ayoko nang maranasan niyang naranasan mo noon. Baka nakakalimutan mong may asawa ka, Ma'am. Kasal kayo ni Dad. Matagal nang kumupas ang nararamdaman ko para sa dad mo. Pinakasalan ko lang siya dahil hindi ko alam kung kanino ako lalapit nang walang-wala ako. At ngayon, si Cardo na ang mahal ko. Kailan lang kami nagkakilala, pero sa kanya ko naranasang maging masaya. Yung saya na hindi ko naranasan sa mga iba kong nakarelasyon at kay Romel. Huwag ka mag-alala. Konting panahon na lang at makikipag-iwalay na ako sa dad mo para hindi na maging mali ang relasyon namin. So, itatapon mo na lang si Dad ng ganan-ganan na lang? Ma'am, siyang tumulong sa'yo nang walang-wala ka. At siyang nagbigay sa'yo ng pagmamahal na hindi mo naranasan sa iba. Yung iba, lalo na yung tatay ko. Pinakasalan ka ba? Iniharap ka ba sa altar? Hindi, di ba? Tapos nakilala mo lang yung lalaki na yan? Ganun mo na lang siya itatapon? Hindi mo kasi naiintindihan, anak. Nananatili lang ako sa relasyon namin ni Romel dahil wala pa akong ibang makakaramay. Anak, alam mo naman na wala akong pamilya. Ni hindi ko kilala ang mga magulang ko o ang mga kapatid ko. Lumaki lang ako sa ampunan. At kung hindi dahil kay Aling Sita, hindi ako magkakaroon ng bahay. Matagal lang wasak ang buhay ko, anak, at yun ang hindi mo naiintindihan. Gusto ko rin naman ang maging masaya. At sigurado ako magiging masaya ako sa piling niya. So, ginamit mo lang si Dad, ganun ba? Ilang beses ko mag-uulitin sa'yo na hindi mo naiintindihan, Nina. Wala kang karapatang magsalita laban sa akin kung hindi mo ko pinakikinggan. Tsaka sino ka ba, ha? Ang taas-taas ng boses mo sa akin para hindi mo ako ina. Tandaan mo na nagpapakaina ako sa'yo kahit hindi ako perpekto. At kung magsasalita ka, siguraduhin mo na hindi mo ginagawa ang mga ginagawa ko. Kung ganon, mas mabuti pang hindi kita naging ina. Aalis na ako sa pamamahay na ito. Wala nang nagawa si Mom nang umalis ako sa bahay. Kinonta ko si Dad. Hindi ko siya tunay na ama pero nagbabaka sakali ako na kupkupin niya ako. Pero hindi ko na siya makontak. Marahil dahil sa ginawa ni Mom. Nakituloy ako sa bahay ng best friend kong si Jonah. Sa pagkakataong iyon, nagpakalasing ako. Walang araw na hindi ako nalalasing sa bar at umuuwing halos wala ng malay sa bahay ng kaibigan ko. Kung kani-kaninong lalaki ako sumisiping at hindi ako nagpursiging humanap ng trabaho. Mabuti na lang at may kaya ang best friend ko. Siya ang gumagastos sa akin pero isang araw, naubos na rin ang kanyang pasensya. Tama na yan, Nina. Ano ba, Bes? Hindi pa ubos yung alak na iniinom ko eh. Ang mahal-mahal niyan. Sige ka. Sa'yo din naman galing ang pinambibili nito eh. Kahit na, sobrang wasted ka na, no? Alam kong galit ka sa nanay mo at gusto mo lang ilabas ang emosyon mo pero sobrang lang ginagawa mo sa sarili mo. Umiinom ka nang wala man lang laman ng tiyan mo tapos hindi ka man lang nagpapahinga sa alak. Tapos isa pa, nag-iingat ka ba, ha? Araw-araw na lang kung sino-sinong lalaki nakakasama mo.
Masama lang ang loob ko sa nanay ko. Pero ayoko mabuntis. Ayoko magsilang ng isa na namang bata na magdudusa sa mundong ito. You know that, Bes? Pero pwede kang magkasakit sa ginagawa mo, Nina. Kapag nagkasakit ka ba, sa tingin mo, magbabagong nanay mo? Akala mo, totoong nakakatulong ginagawa mo. Umayos ka nga, Bes. Tara na, umuwi na tayo. Nagsasawa na sa'yo mga staff nitong bar dahil araw-araw ka na lang nandito, nakakaloka. Isa na lang, Bes, please. Isa na lang. Pagkatapos nito, uuwi na ako. Sus, kilala kita, Nina, ha? Yang isa mong yan, mamaya pa matatapos yan. Alam na kita, no? Isa na lang, promise. Tapos uuwi na ako. Tara na, Nina. Huwag na matigas ang ulo. Bilisan na natin. Ay, bitawan mo nga ako. Aray! Parang ang sirang plaka, Bes. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil panay ang inom mo. Sa akin ka tumutuloy ngayon kaya responsibilidad kita. Eh, hindi na ako tutuloy sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Thank you, ha. Kasi ikaw ang nagbibigay ng pera sa akin ngayon. Pero tandaan mo, wala kang karapatang kontrolin ang buhay ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Ganon? Hindi gawin mo. Inaalala lang kita, ikaw pang galit. Pwes, kung ayaw mo ng malasakit ko, ay di wag. Uuwi na ako. Bahala sa buhay mo. Para na nga akong sirang plaka, Miss Ligaya. Pagkaalis ni Jonah, umorder pa ako ng 3 boteng alak. Nagsasayaw habang umiinom at kung sino-sinong lalaki ang hinihila para makipaglandian. Dahil sa sobrang kalasingan ay kung ano-ano na ang nagagawa ko. Pumasok pa ako sa bar counter at nagbasag ng mga bote. Ito ang dahilan kung bakit pinalabas ako sa loob ng bar at wala man lang nakaisip na ipahatid ako sa bahay ng kaibigan ko. Yan, ganyan kayo eh. Wala kayong malasakit sa akin. Gusto ko lang namang ilabas ang lahat ng sama ng loob ko eh. Masama bang masakpan ako? Dahil hindi pa rin nagbabago ang nanay ko. Sabagay, sabi nga niya parehas lang kami. Sa kanya nga pala ako nagmana. Nahihilo ako. Gusto kong mahiga. Ang sarap dito. Para akong nasa malambot na kama. Matutulog na ako. Miss Ligaya, sa sobrang kalasingan ko, hindi ko na alam kung saan ako nakahiga. Basta ang alam ko lang nakatulog na ako doon sa sobrang kalasingan. Marahil 1 oras din ang lumipas bago ako nagising. Ramdam ko pa rin ang tama ng alak pero nasa wisyo na ako kahit papaano. Nagising na ako na nasa likuran ng isang malaking truck at nagulat ako nang ilinga ang aking mata dahil ako ay nasa isang sukalan. Diyos ko, ano ba itong narating ko? Ang daming lamok dito. Saan ba ito? Puro puno at damo. Wala man lang bahay. Try kong tawagan si... Ay, Diyos ko, ano yun? May mabangis na hayop pa yata sa lugar na ito. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Agad akong bumaba sa likod ng truck at nag-usisa. Yung una kong pinuntahan ay ang driver's seat. Tiningnan ko kung nandun ang driver ng truck pero walang tao doon. Hindi naman ako makapasok dahil nakalakang pinto. Chinek ko rin ang cellphone ko pero walang signal. Wala na akong nagawa kundi ang maglakad. At sa aking paglalakad... Hindi ko alam ang lugar na ito. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Ang sakit-sakit mo ng ulo ko. Teka, may lalaki doon. Baka pwede ko siyang pagtanungan. Lalapitan ko siya. Kuya? Kuya, excuse me po. Kuya? Ay, suplado. Anong kailangan mo? Bakit ganang boses niya? Parang ang weird. Kuya,
Alam mo po ba kung saan ang lugar na to? Oo naman. Alam na alam ko. Gusto mo bang ituro ko sa iyo ang daan palabas? Ang kaso, may bayad. Kuya? Ganun na lang naging reaksyon ko pagkakita sa itsura ng lalaki. Itim ang kulay ng kanyang balat. Puti ang buhok. Mahaba ang mga kuko. Nakaluwa ang mata at kakaiba ang hugis ng ilong at bibig. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Sinubukan kong umatras pero nawalan ako ng balanse. Kaya naman hindi na ako makapalagpa ng tuluyan nang lumapit siya sa akin. Ang tagal kitang minatyagan. Pero sa pagkakataong ito, ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Binubuo ko pa ang plano ko kung paano ka makukuha. Pero nandito ka na ngayon at hindi ko na palalampasin pa ang pagkakataong ito. Anong gagawin mo sa akin? Paiinitin ko ang ating dahil. Inalis na ng aswang ang aking saplot at ginawa niya sa akin yung isang bagay na hindi ko nasasabihin. Sinubukan ko namang makawala sa kanya. Pero malakas ang kanyang puwersa. Kahit anong lakas ko, hindi ako makaalis. Sobra pa rin ang pagkahilong aking nararamdaman at mga ilang sandali lang, nawalan na ako ng ulirat. Kinabukasan, nang magising ako ay wala na ako sa sukalang iyon. Nakahiga na ako sa kama ni Jonah. Jonah? Bakit gulat na gulat ka? Ngayon ka lang ba nakakita ng magandang Diyosa? Anong ginagawa ko rito? Paano ako nakarating dito? Best naman. Mag-isa kang umuwi. Nakita na lang kita kaninang madaling araw sa may pinto. Ang tapang mong bakla ka, ha? Lasing na lasing ka pero nakauwi ka. Ha? Hindi. Nasa sukalan ako tapos kasama ko yung aswang at... Bakla ka talaga? Anong aswang? Dala lang yan ang kalasingan mo. Tigil-tigilan mo nga yan. Hindi ko rin alam kung paano ako nakauwi pero basta alam ko may hindi magandang nangyari sa akin kagabi. Wala kang maalala kung paano ka nakarating sa bahay? Hindi ko maalala, Bes. Pero ang alam ko lang, may kasama akong aswang. Alam mo, Bes, panaginip lang yan. Ikaw kasi nagpapakalasing ka ng sobra. Kung ano-ano na tuloy ang napapanaginipan mo. Hindi ko alam, Bes. Hindi ko alam. Pagkatapos noon, hindi na ako nagpakalasing pa. Pero simula noon ay hindi na ako natahimik. Madalas akong makarinig ng mga kakaibang boses na bumubulong sa aking tenga. Pakiramdam ko may mga aninong nakatingin sa akin. At isang gabi, nang minsang nahuli ng uwi si Jonah. Habang nakahiga ako ay nakita ko mula sa bintana ang figura ng isang nilalang. Kagaya ng nilalang na nakita ko noong gabing nalasing ako. Pulang-pula ang mga mata nito at nakatingin sa akin na may pagnanasa at sabik na sabik. Tumayo ako mula sa pagkakahiga pero parang may humahatak sa aking pa at hindi ako makatayo. Nanlamig na ako sa pawis. Halos mabingi na rin ang aking tenga dahil sa walang tigil na pag-angil ng nilalang. Diyos ko, huwag niyo ako pababayaan. Nagsimula ng kumilos ang aswang. Inuga nito ang panara ng bintana at nagbabalak ng pumasok. Lalo akong nangilabot. Natakot at pinagpawisan ako ng malamig. Palakas na rin ang palakas ang kanyang angil. Mas lumalalim. Mas nagiging nakakatakot. Diyos ko po. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pagkasambit ko noon ay narinig ko ang malakas na pagkatok sa pinto. Hindi ako tumayo para pagbuksan yon dahil natakot ako na baka kung ano pa ang makita ko.
Pero sa awa ng Diyos, si Jonah ang pumasok. Nawala na rin ang nilalang sa may bintana. Bes, ano ba? Bakit ka sumisigaw? Kakauwi ko lang. May aswang sa bintana. Siya yung aswang na nakita ko nung gabing nalasing ako. Wala naman Patulog ka na kasi. Anong oras no? Kakapuyat mo yan kaya kung ano-anong tumatakbo sa isip mo. Hindi ako makatulog. Kasi may mga naririnig akong boses. Marami sila. At parang halimaw. Tapos yun nga, may nakita kong aswang sa bintana. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Magbagong buhay ka na kaya bakla. Baka sinisingil ka na sa mga kasalanan mo, no? Nababalo na yata ako. Simula noon ay umiwas na talaga ako sa alak o kape para makatulog lang ako sa gabi. Uminom na rin ako ng sleeping pills pero puro nakakatakot naman ang aking panaginip. Kahit ganoon nagpatuloy pa rin ang mga nakakatakot kong karanasan. Hanggang sa inaya na ako ng kaibigan ko na magpatingin sa psychiatrist. Hindi na kasi pangkaraniwan ang nararanasan ko. Oh, anong sabi ng psychiatrist? Hallucination daw. Dahil daw sa sobrang stress at gulo ng utak. Lumilika na daw ang utak ko ng mga hindi totoong bagay. Pero pakiramdam ko, totoo ang mga nangyayari sa akin. Bes, seryoso yung pinagdadaanan mo ha? Pakiramdam mo ay totoo kasi yung mga iniisip mo ay kumokontrol sa'yo. Hindi. Sigurado ako na totoong lahat ng yon. Pinagsamantalan ako ng isang aswang at palagi siyang nagpapakita sa akin. Kaya rin siguro may mga nakikita akong anino dahil binabantayan niya ako. Siya rin siguro ang dahilan kung bakit may mga naririnig ako mga kakaibang boses. Ay nako, Bes. May iniresetang gamot sa'yo, di ba? Ang mabuti pa, inumin mo ang mga gamot na yan para matigil ng paglikha ng utak mo ng mga kung ano-anong senaryo, di ba? Siguro. Ay, may tao. Teka lang, Bes ha. Pagbuksan ko lang. Sige, Bes. Nagmadaling tinungo ni Jonah ang pinto para pagbuksan ng bisita. Pagbalik niya, nagulat ako dahil kasama niya ang lalaki ni Mom na si Cardo. May mga dala itong plastic na may lamang grocery. Bes! May bisita ka. Gusto ka raw niyang makausap kasi pinapunta siya ng mamo rito. Maiwan ko muna kayong dalawa ha. Baka kasi importante pag-uusapan niyo. Sige. Doon muna ako sa kwarto. Anong sadya mo? Pinadala ng mami mo itong mga grocery. Nag-aalala kasi siya na baka kasi hindi ka na nakakain ng maayos. Binili niya lahat ng mga paborito mong pagkain. Ako na lang ang pinapunta niya kasi alam niyang baka raw ayaw mo siyang makita. Talaga ba? Hindi yan ugali ni Mom. Pera ang ibinibigay niya sa akin sa halip na grocery. Galing ba yan kay Mom o sa'yo? Kasi nagpapalakas ka sa akin at sinusubukan mong kuhanin ang loob ko. Sigurado ako, galing ito sa mami mo. Okay. Thank you. Pero pakiuwi mo na lang yan. Ayos lang ako rito. Ayoko munang makarinig ng kahit ano kay Mom at lalo na sa'yo. Huwag ka ring umasa na matatanggap kita bilang tatay. Teka, ano? Napansin ko kasi na nakatitig siya sa akin. Hindi sa aking mukha kundi sa aking tiyan. Napansin ko rin na iba ang ekspresyon ng mukha ni Cardo lalo na ang kanyang mga mata. Parang baliktad ang refleksyon ng kanyang mga mata. Hindi ko alam pero parang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Kaya natigilan na rin ako hanggang sa siya na mismo ang bumasag sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Kung hindi mo matatanggap itong mga dala ko, sabihin ko na lang sa mama mo. Nasa maayos ka namang kalagayan. Alis na ako. Hindi na ako nakapagsalita hanggang sa umalis siya. Parang may kakaiba. Parang may kahulugan ng paraan ng pagtitig niya sa aking tiyan. Sa pagkakataong iyon, nahiwagaan ako sa pagkatao ni Cardo. May bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Nang sumunod na araw, palagi na akong nahihilo at nasusuka. Hanggang sa nagpa-check up ako sa doktor at nalaman ko ang resulta.
Bes? Bakit ka umiiyak? Eh, teka. Ano yung hawak mo? Positive. Buntis ako. Ano? Sino ang ama ng bata? Alam niya na ba yan? Hindi ko kilala ang ama ng pinagbubuntis ko. Ano ba yan, Bes? Mahirap yan. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-ingat ka kapag sumisiping ka sa mga lalaki. Baka may time na hindi ka gumamit ng protection. Bes, kilala mo ako. Alam mo kung gaano ko kaayaw na mabuntis. Nagkareglo pa ako pagkatapos ng huli kong siping sa isang lalaki na yung nakilala ko sa bar. Pero ito, Bes, baka hindi hallucination yung aswang na nakita ko nung lasing ako. Baka totoo yun. At totoong ginahasa niya ako. Ibig sabihin, anak ng aswang itong nasa sinapupunan ko. Bes, Bes, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi kaya magiging delikadong buhay ko nito. Bes, hindi totoo ang aswang. For sure. Hindi ko lang natandaan, pero may nakasiping kang lalaki na nakalimutan yung gumamit ng protection. Hindi ko alam, Bes. Hindi ko alam. Ay, halika nga. Yayakapin kita, Bes. Yumakap ako ng mahigpit sa kaibigan ko. Para akong mababaliw ng mga oras na yon. Hindi ko alam ang gagawin. Isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. At ginawa ko yon isang umaga. Hindi mo deserve ang mabuhay. Hindi ka anak ng tao. Sigurado ako na nabuo ka dahil sa pagsasamantala sa akin ng isang aswang. Dapat lang sa'yo mamatay. Nangangata lang mga kamay ko hawak ang isang tableta. Napapikit ako ng mariin habang dahan-dahang isinusubo ang tableta. Pero bago ko pa ito nalunok, may narinig akong yapak na papalapit sa aking kinaroroonan. Si Jonah. Hawak nito ang kanyang cellphone. Agad kong itinago ang tableta at pahango siyang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo rito? Bes, si tita, ang mom mo. Anong meron sa kanya? Eh, dala niyang mga gamit niya. Makikituloy daw muna siya rito. Ano? Puntahan mo siya. Nandun siya sa sala. Nakakunot ang noo ko na lumabas ng kwarto at dumiretso ng sala. Nakita ko rin si Mom. Putlang-putla ang kanyang labi at nangangatal ang kanyang kamay. Nakalapag sa sahig ang isang travel bag. Oh, anong ginagawa mo rito? Tsaka bakit parang takot na takot ka? Huwag mong sabihin na... Anak, alam kong galit ka sa akin pero nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako. Si Cardo, nakita ko siyang... Nakita mo siyang ano? Nakita ko siyang naging isang nakakatakot na nilalang. Isang aswang. Itim ang kulay ng kanyang balat. Puti ang buhok, mahaba ang mga kuko. Nakaluwa ang mata at kakaibang hugis ng ilong at bibig. Miss Ligaya, bigla akong namutla. Ang inilalarawan ni Mama ang eksaktong itsura ng nilalang na pinagsamantalahan ako. Pati na rin ang aswang na palaging nagpapakita sa akin. Bigla akong nakalimutan ng galit ko sa nanay ko dahil sumapi sa akin ang kuryosidad. Hindi ka ba namamalik mata? O di kaya naman nagkakaroon ka na ng hallucination, Mom? Hindi anak, sigurado ako. Magaling magtago si Cardo pero nahalata ko na palagi siyang umaalis tuwing gabi. At kagabi nga ay sinundan ko siya. Ilang beses kong pinag-isipan kung totoo ba ang nakita ko pero kanina lang. Nakita ko na naman siya sa likod bahay. Nina anak, hindi ko alam ang gagawin. Alam niya yata na nakita ko siya. Paano kung sundan niya ako tapos patayin ako at itong batang nasa tiyan ko? Hindi ko alam kung ligtas ba ako rito. Ibig sabihin, hindi hallucination yung nakita ko. At totoo ito. Dahil nakikita rin sila ni Mom. Umalis na tayo rito, Mom. Pakiramdam ko, kailangan na nating lumayo at huwag na tayong babalik dito. Sasama ka sa akin, anak? Seryoso ka ba? Pwede bang kalimutan na muna natin yon, Mom? Ang aswang na nakikita mo ay nagpapakita rin sa akin. At pinagsamantalahan pa niya ako. Ang batang dinadala ko ngayon ay anak ng aswang. Buntis ka? At
At nabuntis ka dahil pinagsamantalahan ka ng aswang. Hindi ko ito ginusto, Mom. Hindi ko ginusto magkaganito at pakiramdam ko ngayon. Delikado ng buhay natin. Kaya kailangan na nating umalis. Kapag nakalayo na tayo. Bahala na kung anong gagawin natin sa mga nasa tiyan natin. Basta yun ang sunod nating pag-iisipan. Basta ngayon, umalis na tayo. Pakiramdam ko rin, iisa ang ama ng anak natin. Anak, hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako. Wala tayong magagawa, Ma'am. Basta umalis na tayo sa lugar na to. Hindi na tayo ligtas. Sumang-ayon naman si Ma'am sa akin. Agad kong inihanda ang aking mga gamit para sa pag-alis. Nagpaalam na ako kay Jonah. Wala na akong pakailam sa isyu namin ni Mom basta maghahanap kami ng lugar na hindi kami mapupuntahan ng aswang. Hindi ko akalain na aswang palang taong kinasama ko. Magaling siyang magtago at hindi ko akalain na pagsasamantalahan ka niya. Hindi ako sigurado kung si Cardo ang aswang na bumaboy sa akin. Pero ang ipinagtataka ko, bakit parehas tayong pinagtripan ng parehong aswang? Baka kailangan na natin magbagong buhay. Baka may plano ang Diyos kung bakit nangyayari ito. Hindi na ako tumugon. Ayoko pa rin ng emosyonal na usapan dahil may bigat pa rin sa dibdib ko. Basta lalayo muna kami ni Ma'am. Parehas kami ng pinagdadaanan kaya wala akong magagawa kundi sumama muna sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paghihintay ng tricycle, sa wakas ay may dumating din at tumigil ito sa amin. Yan na anak. Sumakay na agad tayo para mabilis tayo makarating. Saan ba tayo pupunta, Ma'am? May kilala ako sa Maynila, anak. Doon muna tayo pansamantala. Sigurado akong hindi tayo mahahanap ng aswang doon. Ikaw nang bahala, Ma'am. Basta gusto ko lang makaalis sa lugar na to. Oo naman, anak. Manong, pahatid na lang sa terminal. Salamat. Hindi nagsalita ang lalaki. Napansin ko rin na ayaw nitong tumingin sa amin. Ang weird pero ayoko namang maghinala. Pero mukhang tama ang pagdududa ko nang idaan kami nito sa liblib na kalsada. Teka, Ma'am. May daan ba talaga dito papunta sa kabisera? Bakit dito tayo dumaan? Oo nga eh. Ang alam ko kapag sa terminal lang punta, sa highway dumadaan, hindi sa makitid na kalsadang ito. Ayun din ang alam ko. Kasi sa kabisera pa yun eh. Manong, mukhang ibang daan tong dinadaanan natin ah. May daan ba talaga rito papunta sa kabisera? Kasi baka mamaya naliligaw pala tayo. Manong! Manong! Kinakabahan na ako. Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki. Padilim na ng padilim ang aming dinadaanan. Pasukal na ng pasukal. Nanlalamig na ang aking pawis at natatakot na rin si Mom. Anak, hindi na tama ito. Mukhang may saltik yata itong nasakyan natin. Manong? Manong, ibaba mo na kami! Manong! Nina, mas lalo niya binibilisan ng pagpapaandar. Hindi na talaga tama ito. Anak, ihanda mo ang sarili mo. Tatalon tayo. Huwag mo nang isipin ang bata sa tiyan natin. Hindi natin sila dapat buhayin dahil anak sila ng aswang. Mom, si Manong. Ano mayroon kay Manong? Tingnan mo, nagbabago ang kanyang anyo. Ha? Mom! Ang driver ng tricycle ay unti-unting naging aswang. Lalo na itong binilisan ng pagpapaandar at sabay kaming nawala ng ulirat ni Mom. Marahil sa sobrang takot at tensyon, nagising na lang kami sa hindi pangkaraniwang lugar. Madilim at ang bumungad sa amin ay ang walang iba, kundi si Cardo. Gising na pala kayo. Cardo? Oo, huwag kayong matakot sa akin. Nandito ako para alagaan kayo. Ano? Bakit hindi kami matatakot sa'yo, aswang ka? Hindi ka namin mapagkakatiwalaan. Ipinagluto ko kayo ng sopas. Kainin ninyo yan para lumakas kayo. Umalis na si Cardo pagkaturo ng 2 mangkok ng sopa sa amin.
Hindi naman namin yun kinain dahil natatakot kami sa kalagayan namin. May sirang bintana sa dulong bahagi at natatakpan lang ito ng plywood. Sinira namin yun at naisipan naming doon dumaan palabas ng silid. Pero bago yun, kinandaduhan muna namin ang pinto bukod sa kandadong nasa labas para hindi basta makapasok si Cardo. Ma'am, hindi kaya tayo mahuli? Sigurado akong hindi lang si Cardo ang narito. May inala ako na marami sila. At isa na nga sa kanilang driver na nasakyan natin kanina. Lakasan mo lang ang loob, anak. Kailangan natin tumakas hanggat maaga pa. Sigurado akong dito na magsisimula ang katapusan natin. Hindi pa pwede mangyari yun. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Mom. Kaya naman binilisan na namin ang pag-akyat sa bintana para makalabas. Umuna si Mom at sumunod naman ako sa kanya. Inilahad niya ang kamay niya sa akin para kapitan ko. Sa ganoong paraan ay mabilis akong makakababa. Gayunpaman, iaangat ko pa lang ang paa ko ay narinig na namin ang mga yapak papalapit sa silid na kinaroroonan namin. Kaya nagtinginan kaming dalawa. Alam naming si Cardo yon. Anak, bilisan mo. Baka malapit na si Cardo dito. Baka mahuli niya tayo. Ma'am, hindi ako makabilis. Yung damit ko, nasabit sa pako. Tapos nahihirapan akong umakyat. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Nina! Carmina! Pagbuksan niyo ako ng pinto! Nina, nasa may pinto na si Cardo. Bilisan mo na. Eto na, ma'am. Nina! Carmina! Ano ba? Hindi pa naman kayo natutulog, di ba? Bakit inyo sinara ang pintuan? Pagkabilang ko ng 3, sisirain ko ang pintuan na ito. 1! Nina, bilisan mo na. Eto na, ma'am. 2! Nina! 3! Okay na, ma'am. Nina! Tumakbo kami nang hindi na lumilingon sa likod kasi alam namin na nahuli na ni Cardo ang aming pagtakas. Nakarating kami sa isang malaking punong kahoy sa di kalayuan na kung saan ay may mga nagkakatipong mga kakaibang nilalang. Tumigil kami sa likod ng punong akasya. May apoy sa gitna nila at nakapaligid ang mga ito na tila ba nagsasagawa ng isang ritual. At alam niyo ba, Miss Ligaya, nakakapangilabot ang aming nasaksihan. Anak, totoo ba yung nakikita ko? Isang babaeng walang buhay yung nasa gitna ng mesa. Yun din ang nakikita ko, ma'am. Isang babae at parang pupugutin siya ng ulo. Oh my God! Oo, Miss Ligaya. Pinugutan ng ulo yung babae. Pagkatapos ay parang manok itong pinagtulungan para sa huri ng dugo. Nagkagulo ang mga nilalang, lalo na nang hinati nila sa gitna ang katawan nito at ang kalahati kanilang tinadtad na parang karne sa handaan. At ang mas lalong nagpanginig sa kalamnan ko. Nang pagmasdan kong mabuti ang mga nilalang, dun ko napagtanto na nakita ko na pala sila noon. Ang mga nilalang na yan, nakita ko na sila. Kalahi sila ni Cardo, anak. Bakit tayong dalawang naisipan nilang biktimahin? Hindi ko alam. Ma'am, may sanggol. Anong gagawin nila sa kanya? Bakit siya itinataas sa gitna ng apoy at tila nire-ritualan nila? May mga nagsasayawan pa sa harap ng sanggol. Hindi na magandang hinala ko, anak. Paano kung kaya pala tayo dinala dito ay dahil tayong isusunod nila? Diyos ko! Kaya umalis na tayo, Nina, hanggat maaga. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay, anak. Huwag kang mag-alala, ma'am. Aalis tayo rito ng ligtas. Sa pagkakataong iyon ay muling nabuhay ang malasakit ko sa aking ina na matagal ko nang kinamumuhian. Habang magkahawak ang aming kamay, ay tumayo kami mula sa pagkakaupo at sabay na tumakbo, palayo. Pero hindi pa man kami nakakalabas sa lugar na yon. Anak, may sumusunod sa atin. Talasan mo mabuti ang pakiramdam mo. Subukan kaya nating iligaw. Doon tayo duman sa parting yon, ma'am. Sige, anak, tama yan naisip mo. Tara dito, ma'am. Sige, susunod na lang ako.
Buong akala talaga namin, Miss Ligaya, makakatakas na kami ni Mom. Pero nang umiba kami ng daan, ay sumalubong agad sa amin ang nilalang. Hindi na kami nakatakbo. At nang lapitan niya kami, ay sabay na nagdilim ang aming ulirat. Nagising na lang kami sa isang madilim at saradong lugar. Nakagapos ng mahigpit ang aming katawan. At sa malapit sa amin, ay nakaupo si Cardo habang nakatalikod. Mom, nasan tayo? Hindi to yung silid na kinaroroonan natin kanina. Hindi ko rin alam, anak. Mom, natatakot ako. Huwag ka matakot. Nandito ako. Sa pagkakataong iyon, parang nawala ang mga galit sa loob ng puso ko. Dahil naramdaman ko na tanging si Mom lang ang aking makakaramay. Gusto naming yakapin ang isa't isa, pero hindi namin magawa dahil sa aming pagkakagapos. Umarap naman sa amin si Cardo at tumingin ito ng tila may gustong sabihin. Siguro, oras na para malaman niyo ang totoo. Anong totoo, Cardo? Ako rin ang ama ng pinagbubuntis ni Nina. Ibig sabihin, pareho ko kayong binuntis. Walang iya ka. Ikaw ang aswang na bumaboy sa akin. Hindi naman sana sa ganong paraan ang balak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ko palalampasin ang pagkakataon na ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Kaya mo ba kami binuntis dahil may plano kang gawin sa amin? Nakita niyo naman, hindi ba? Niyaan ko kayong makita kung ano ang nangyayari sa inyo. Ang kalahating tao at gabunan ay pinaniniwalaan ng aming angkan na mas malakas kesa pangkaraniwang gabunan. Sila ang magtataguyod ng aming lahi. At anong gagawin niyo sa katawan namin kapag nakapanganak na kami? Ang iyong katawan ay pagsasalo-saluhan namin. At ang iyong kaluluwa ay iaalay sa Diyos na aming sinasamba. Cardo, may ipapakiusap ako sa'yo. Ano yon? Ako na lang ang kunin mo, wag na si Nina. Bata pang anak ko at marami pang mangyayari sa kanya. Hindi ako naging mabuting ina pero mataas ang pangarap ko para sa anak ko. Gusto ko pa siyang magbago at maiba ang buhay sa akin. Mom! Alam kong totoo, anak, at hindi mo ako maluloko. Alam kong iba ka sa akin. May pangarap ka pero dahil sa mga ginagawa ko, pinabayaan mong sarili mo. Isa lang mahihiling ko sa'yo, anak. Kapag nakalabas ka rito, maghanap ka ng trabaho. Mahalin mo ang iyong sarili at huwag ka nang tumulad sa akin na patapon ng buhay. Hindi lang ako ang dapat magbagong buhay dito, Mom, kundi ikaw rin. Parehas tayong hindi pa handang mamatay. Kaya umisip tayo ng paraan para makatakas. Hindi tayo patatalo sa mga aswang na narito. Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit ilang beses kayong tumakas, ay hahanapin pa rin namin kayo? Nakatala na ang mga pangalan ninyo sa aming listahan. Ibig sabihin, ang sino mang babae na nasa lina na ng aming binhi ay aming alipin. Kung hindi man namin kayo mahanap, ang anak ninyo ang hahanap sa amin dahil hindi nila mapipigilan ang likas na pagiging isang gabunan. Walang hiya ka! Bakit kami sa lahat ng mga babae? At bakit dinamay mo pang anak ko? Dahil isang lahi lang ng babae ang tinitignan namin. At nagmula kayo sa lahi na yon. Dahil ang inyong mga ninuno ay malalakas na tao. Pinaniniwalaan ng aming lahi na ang mga kagaya ninyo ay makakabuo ng isang makapangyarihan at malakas na gabunan. Pero Cardo, alam ko may pinagsamahan tayo. Naramdaman ko rin ang pagmamahal mo kahit papano. Ibig sabihin, minahal mo rin ako. Kunin mo na lang ang bata sa tiyan namin at palayain mo na kami. Ako ang magbabayad kapag gano'n na nangyari. Parurusahan ako ng aming pinuno. Ako at ang pamilya ko ang kanilang papatayin. Pare-parehas ng tayong nasa hukay ang mga paa. At itong pagiging aswang, ginusto ko ba? Hindi ko ginustong pumatay. Pero iyon ang aming likas. Magkaibang mundo ang tao at ang aswang. At ang tao ay kasangkapan lang namin. Kung hindi pagkain, pampalakas ng lahi namin.
Wala na ba talagang ibang paraan? Wala na. Ihanda nyo na lang ang inyong mga sarili. Sumusunod lang ako sa nakagawa namin. Hindi ko maunawaan ang sinabing iyon ni Cardo. Dahil totoo nga na sadyang magkaiba ang aming mundo. Basta ang alam ko lang, mamamatay kami. Ilang buwan kaming nagtiis sa silid na yon. Walang paraan para makaalis. Inalagaan naman kami ng mabuti dahil gusto nilang magsilang kami ng malusog na sanggol. Mom, tanggap mo na ba? Na ano anak, Nandito na tayo mamamatay. kung may paraan para tumakas, tatakas na tayo. Pero kahit anong gawin natin, nandito pa rin tayo. Baka dito na tayo mamamatay at wala tayong magagawa kung talagang oras na natin, anak. Mom, Oh, ano yun, anak? I'm sorry po sa lahat. Sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa iyo. Sa lahat-lahat. Mom, wala akong ibang ginawa kundi ang mga bagay na makakapag-disappoint sa iyo. Iniisip ko kasi na ako ang pinakamalaki mong karma, kaya ako ginagawa yon. Hindi ko na inisip na masasaktan ka sa mga sinasabi ko sa iyo. Humihingi din ako ng sorry sa iyo, anak. Kasi ang dami kong pagkukulang at hindi ko magawang ayusin ang sarili ko. Lumaki kasi akong kulang sa pagmamahal. Hindi ko nakilala kung sino ang nanay at tatay ko. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa bahay ampunan. Kung saan-saan nga ako nakikitira. At kung hindi dahil kay Aling Sita, hindi ako magkakaroon ng sariling bahay. Kahit pa nagbabayad ako ng renta, at least pumapayag siya na hindi ako makabayad minsan. Tapos hindi niya na pinababayaran sa akin. Lumaki akong patapo ng buhay. At kahit sinong taong makilala ko, kahit anong pagmamahalang matanggap ko, may kulang pa rin sa puso ko. Mom, alam kong hindi na tayo magtatagal. Pero pwede ba kitang yakapin? Oo naman, anak. Pwedeng pwede. Halika, imakap ka sa akin. Sa pagkakataong iyon ay niyakap ko si Mom. Iyon din ang unang beses na nakita ko siyang maging mahina dahil sa mga pinagdadaanan niya. Simula noon, mas naging maganda na ang relasyon naming mag-ina. Parang impyerno ang buhay namin sa loob ng silid na yon. Pero sa nalalabing panahon na mayroon kami, sinikap naming maging masaya. Tumagal kami doon ng 9 na buwan. Hanggang sa makapanganak kami. At dito na, magsisimula ang kalbaryo. Bitiwan mo ako! Cardo, bitiwan mo ako! At bitiwan niyo kami ng anak ko! Nakakalimutan ninyo yata kung anong mangyayari sa inyo pagkatapos ninyong manganak. Mamaya, sa kabilugan ng buwan, magsasagawa ng seremonya. At alam nyo na kung anong papel ninyo sa seremonya. Dito na magsisimula ang inyong katapusan. Aray! Bitiwan mo ako! Huwag mo akong igapos! Carmina! Anak, pumalag ka rin sa nangahawak sa'yo. Tatakas tayo rito! Tanggapin na lang natin ang kapalaran natin, Mom. Anak, hindi pwede. Dapat mabuhay tayo. Lalo ka na. Aayusin pa natin ang buhay natin. Magsisimula tayo muli. Babawi pa ako sa'yo, anak. Tumulo ang luha ko sa sinabing iyon ni Ma'am. Bigla akong sinapian ng pag-asa. Binulungan ko si Ma'am. Sinabi ko na magpapagapos muna kami sa loob ng madilim na silid na yon. Pagkatapos ay iisip kami ng paraan. Pumayag naman siya at hindi na kami pumalag sa paggapos sa amin ni Cardo at ng mga kasama niya. Nang umalis ang mga ito, ay nagsimula na kaming mag-isip. May naiisip ka bang paraan, Mom? Nakikita mo ba yung kahoy na yon? Ano pong gagawin natin doon? Pagkikiskisin para makabuo ng apoy. Ginawa na namin yun nung minsan sumama ako sa camping sa bundok. At pagkatapos, tatapunan natin ang mga papel, tuyong tela at plastik na nandito sa loob.
Sisikapin din nating masunog ang dingding at makaabot sa labas ang sunog. Paano tayo makakalabas sa ganung paraan, Mom? Nakikita mo bang dingding na yon? Halatang malapit na siyang masira. Habang nagsisimula ako ng sunog, ikaw naman ay binabakbak yun. Nakita ko kanina na masyado itong dulo at walang nagbabantay, kaya sigurado akong walang makakarinig sa'yo. Sigurado ka bang makakatakas tayo sa ganung paraan? Oo, Dina, sigurado ako. Kasi napansin ko na ang likod ng silid na to ay isang sukalan. Ibig sabihin kapag binakbak natin ang dingding, makakalabas tayo. Tapos magkakagulo sila dahil sa sunog. Kaya hindi nila mapapansin ang pag-alis natin. Pumayag ako sa naisip na plano ni Mom. Kaya naman sinimulan na namin. Hindi birong pagkiskis ng kahoy para lang makabuo ng apoy. Matagal na trabaho ito. Kaya naman halos masugat na ang kamay ni Mom. Ako naman ay nahirapan din sa pagbakbak ng dingding. Sa kabuuan, inabot kami ng 1.5 oras bago namin ito natapos. Okay na to, Ma'am. Okay na rin ito, anak. Mamaya, kakalat ng apoy hanggang sa labas. Makakatakas na tayo, Mom. Oo, Dina. Kumapit ka lang na mahigpit sa kamay ko. Huwag kang bibitaw. Akong bahala sa'yo, anak. Hindi kita pababayaan. Opo, Ma'am. Kumapit ako ng mahigpit kay Mom. Iyon ang unang pagkakataon na na-appreciate ko ang pagiging ina niya sa akin. Tumakas kami sa lugar na yun. Ramdam namin sa likuran ng pagkakagulo ng mga aswang dahil sa sunog. Gabi na noon kaya madilim na sa labas, pero pinilit naming makita ang daan. Tiniis ang mga dawag at siit na humahampas sa mukha namin. Ang akala namin ligtas na kami. Pero Nina, talasan mong mabuti ang pakiramdam mo. May aswang. Anong gagawin natin? Saan tayo dadaan? Baka ibalik ulit tayo sa silid na yon. Tapos katapusan na natin mamayang kabilungan ng buwan. Shhh! Anak, kumalma ka. Makakaligtas tayo rito. Tandaan mo yan. Kapit ka lang sa akin. tumango lang ako sa sinabi ni Mom at kumapit ng mahigpit sa kanyang kamay. Mas lumakas naman ang yapak ng nilalang kaya naman mas binilisan namin ang kilos. At sa di inaasahang pagkakataon, Mom! Anak! Nahulog ang paa ko sa maliit na butas sa lupa. Kumapit ka sa akin, Mami. Hilahin kita dyan. 1, 2, 3. Anak, huwag mo na akong hilahin dito. Umalis ka na. Mom, hindi. Hindi kita pwedeng iwanan dito. Malapit ng nilalang. Nina, umalis ka na hanggat hindi pa tayo naabutan. Parang awa mo na. Hindi, Mom, hindi. Sabay tayo nga alis dito. pinilit kong hilahin si Mom mula sa butas pero kahit anong gawin ko, ay hindi ito maalis. Tuluyan na kaming inabutan ng aswang. Dumamba ito ng malakas sa lupa at halos matumba ako sa lakas ng puwersa. Lumapit ang aswang kay Mom at saka binuhat ito at binagsak sa lupa. Pagkatapos ay lumapit ito sa akin. Sinakal ang aking leeg at inihagis ako sa damuhan. Marahil ginawa iyon ng aswang para manghina kami at hindi makapanglaban dahil pagkatapos nito, ang isa sa amin ay pinuntahan niya at saka sinakmal at iyon ay walang iba kundi si Mom. Pinilit kong tumayo kahit sobrang sakit ng katawan ko. At panay ang aking panghihina dahil nakikita ko na paulit-ulit na inaatake ng aswang ang aking ina. Hindi ko maigalaw ng maayos ang aking katawan, kaya nawawalan na ako ng pag-asa. Pero sa isang iglap, ganun na lang ang pagkakagulat ko nang makitang dumating si Aling Sita. Paulit-ulit itong hinampas ng buntot pagi ang aswang. At pagkalaoy may kinuha itong pulbo sa maliit na bag na nakasabit sa kanyang katawan. Kulay ginto. Marahil ito ay mga dinurog na insenso. Napahiyaw ang aswang sa sakit at halos hindi na ito makagalaw. Oo nga pala.
albularyong matanda. Tinulungan nitong makabangon si Mom at sunod akong pinuntahan. Iha, sa tingin ko ay marami pang aswang ang nag-aabang sa inyo. Umalis na tayo habang nanghihina pa ang mga aswang na ito. Opo. Sabay-sabay kaming umalis sa lugar na yon sa tulong ni Aling Sita. Nang makarating kami sa kalsada, ay napausal na lang kami ng pasasalamat. May tricycle na rin na nag-aabang sa amin doon. Ewan ko ba pero parang alam ni Aling Sita na nandoon kami sa lugar na yon at napaghandaan niya ang pagliligtas sa amin. Sumakay na kayo sa tricycle mga iha. Dadalhin kayo ng driver sa ospital. Huwag niyo nang problemahin ang pambayad. Ako nang bahala doon. Kami lang po. Paano kayo, Aling Sita? Babalik pa ako doon. Kikitain ko lang yung mga kaibigan kong inkanto. Papatulong ako sa kanila na gayahin ang itsura nyo para hindi kayo hanapin ng mga aswang. Pagkatapos, umalis na kayo sa lugar na ito at magpakalayo-layo na kayo. Huwag na kayong babalik. Pakiusap. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil agad na umalis na si Aling Sita. Dinala kami ng driver sa ospital at nagpagaling doon ng ilang araw. Pagkatapos pumunta kami sa Maynila at nakitira sa kakilala ni Ma'am. At doon nagsimula ang bagong buhay. Malayo sa mga aswang. Tuluyan nang naging maayos ang relasyon naming mag-ina. At naging maayos na rin ang aming buhay. Ma'am! Oh, anak, dahan-dahan sa pagtakbo. Baka madapa ka. May good news kasi ako sa iyo, kaya excited ako. O ano ba yung good news mo? Mukhang goods na goods yan ha. Ma'am, natanggap ako dun sa kumpanyang inaplayan ko. Talaga anak? Good news nga yan. Kailan ka magsisimula? Next week na agad, Ma'am. Kaya kailangan ko mag-prepare ng bonggang-bongga. Excited na ako. Ako rin anak. May good news ako sa'yo. Ano yun, Ma'am? Na-promote akong manager sa salon na pinagtatrabahuhan ko. Good news talaga yun, Ma'am. Lalaki ng sahod mo at makakapagpaganda ka ba ng bonggang-bongga? Ano, Ma'am? Anong gusto mo? Tequila or hard drink? We deserve a chill night kasi parehas tayong sinuwerte ngayong araw. No anak. Pupunta tayo sa simbahan para magpasalamat sa lahat ng blessing ng Panginoon sa atin. Oo nga pala. Let's G, Ma'am! O diba, talagang bagong buhay na kami ni Mom. Ibang-iba na sa dati. Hindi na rin maririnig sa amin ang sigawan o kaya ay sisihan. Hindi na rin namin malilimutan ang pagliligtas sa amin ni Aling Sita. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng pangalawang pagkakataon para makapagsimulang muli. Kaya nagdesisyon kaming bumisita sa kanya makalipas ang ilang taon. Bakit pa kayo pumarito? Hindi ba sabi ko, huwag na kayong babalik. Delikado na ang buhay ninyo dito. Baka nakakalimutan nyo. Aling Sita, utang na loob namin ang buhay namin sa'yo. Tapos di man lang namin kayo napasalamatan. Hindi rin naman kami magtatagal dito. Gusto ko lang namin mabisita. Nako, huwag nyo nang isipin yon. Mas mahalaga ang buhay ninyo. Alam kong maayos na ang buhay ninyo sa kung saan kayo pumunta. Huwag nyo nang hayaan na mahanap pa kayo ng mga aswang. Aling Sita, bakit niyo po kami niligtas? Hindi niyo naman po kami kaano-ano. Sa totoo nga lang marami kaming utang sa'yo na di pa nabayaran. Yung mga renta na hindi niya sinisingil. Tapos kayo rin ang tumitingin sa amin kapag minamalas kami o nagkakasakit. Para ko na nga po kayong lola. Nawala lang sa isip namin na isa nga pala kayong albularya. Sana pala bago kami umalis noon naalala ka naming puntahan. Hindi sana kami madadala ng mga aswang sa lugar nila. Ano Sita, bakit po kayo umiiyak? Pamangkin kita, Carmina. At apo ko si Nina. Ang kapatid ko, ang nanay mo, Carmina. Nabiktima rin siya ng mga aswang. At sa awa ng Diyos, nailigtas kita noong sanggol ka, kaya buhay ka pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, ang ama ko po ay isang aswang? Hindi. Hindi siya aswang. Ang nanay mo ay may kakambal, pero sa kasamaang palad,
Bigla na lang siyang nawala at hindi na namin siya nakita. Buntis din ang nanay mo noong mga panahong yun at napagkamala ng aswang na siyang kakambal niya. Ang tatay mo'y namatay. 4 na buwan ka pa lang nang ipinagbubuntis. Kaya po pala, alam mo na ang mga mangyayari sa amin? Oo, ganun na nga. At pinilit kong mailigtas ang buhay ni Carmina nung sanggol pa lang siya. Kaya hindi ako papayag na siya ang sunod na biktimahin ng aswang. Nung nawala na ako ng balita sa inyo, alam ko nang may mali. Gusto kitang pigilang sumama sa kardo na yun. Pero baka naman isipin mo nang hihimasok ako. Binantayan na lang kita, kaso wala akong kaalam-alam na kainina ka pala noon dumiretso. Nahiya po kasi ako magpakita sa inyo. Sa dami ng aking utang kaya hindi po ako sa inyo dumiretso. Patawarin mo lang ako, pamangkin ko. Kung hindi ka agad ako nagpaalam sa iyo at iniwan kita sa ampunan. Natakot lang kasi ako na makita ka ng maswang kapag nasa akin ka. Nang dahil sa ginawa ko, naging patapon na ang buhay mo. Huwag niyo na pong iyong isipin, Tia Sita. Grabe po naging sakripisyo niyo sa akin at naiintindihan ko na kung bakit iniwan niyo ako sa ampunan. Sinayang ko ang lahat ng yun. Hindi ako nabuhay ng maayos kaya ngayon, hindi ko na po sasayangin ng buhay na ilang beses yung isinalba. Pipilitin ko na ayusin ang aking sarili. Yan ang gusto kong mangyari, Carmina. Hindi pa huli ang lahat. Ipagpatuloy mo lang na ayusin mo ng sarili mo para sa iyo at para sa anak mo. Hindi natin dapat sinasayang ang buhay na meron tayo. Dapat mabuhay tayo sa tamang landas. Maraming salamat po, Tia Sita. Maraming salamat po, Lola Sita. Matagal ko nang pinapangarap na marinig yan. Parito nga kayo. Yayakapin ko kayong dalawa. Pagkatapos ng tagpong iyon, nagtuloy-tuloy na ang aming pagbabagong buhay. Itinigil na niya ang pakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki at nag-focus na lang siya sa pagtatrabaho. Ako naman ay nag-focus na lang din sa aking naging trabaho at hindi na rin ako nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki. Lumalim ang samahan naming mag-ina at hindi na ito kagaya ng dati. Sinubukan kong i-contact si Dad pero nalaman ko na may bago na tong girlfriend. Sa wakas napunta na rin siya sa isang babae na mamahalin siya at hindi lolokohin. Napakabuti niyang tao kaya hindi niya deserve ang masaktan. Habang buhay ko na lang ipagpapasalamat ang pagganap niya bilang aking ama kahit hindi ko siya kadugo. Nakipag-anal na rin siya kay Ma'am kaya tuluyan ng natuldukan ang kanilang pagsasama. Kami naman ay nabuhay ng maayos at hindi na kami kailanman natagpuan ng mga aswang. Sa ngayon po ay may sarili na rin akong pamilya at mayroon ding maliit na negosyo ang Ma'am na kapapanaw lamang nung nakaraang taon dahil sa sakit niyang breast cancer. Bago siya pumanaw, natupad niyang lahat ng pangarap niya at naayos na rin niya ng tuluyan ang kanyang sarili. Ito marahil ang dahilan kung bakit nanumbalik sa akin ang mga alaalang ito na naisipan kong iliham sa inyong channel. Gusto ko ring sariwain ang lahat. Sa kwento namin ng nanay ko, bukod sa nakakakilabot naming encounter sa mga aswang, may isang bagay din akong natutunan na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi tayo dapat nagpapaalipin sa masakit na nakaraan. Hindi ito ang dapat maging basehan kung paano tayo mabubuhay sa kasalukuyan. Sa halip, ito dapat ang ginagawang inspirasyon para mabuhay at magpatuloy. Isa pa, piliin natin ang tamang landas, anuman ang nangyari. Hanggang dito na lang ang aking kwento at maraming salamat po. Nagmamahal, Nina.